Magandang araw po sa inyo, Miss Terry, at sa libo-libo pong nakikinig at sumusubaybay sa channel nyo. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ako nga po pala si Henry. Sa ngayon po ay nasa 42 anyos na ako. Ang kwento pong aking ibabahagi sa inyo ay hindi tungkol sa akin, Miss Terry. Kwento po ito ng aking dating naging katrabaho na ang pangalan ay David. Sa kwentong ito nyo malalaman kung bakit ako ang naglahad ng kanyang kwentong kababalaghan. Excuse me, saan pwedeng magpasa ng resume? Oh, hindi ko alam. Ang totoo niyan, aplikante rin ako dito. Kararating ko lang nga eh. Ay, pasensya ka na. Akala ko kasi empleyado ka dito. May kaibigan kasi ako na dito nagtatrabaho. Sinabihan ako na mag-apply. Ikaw, may kakilala ka rin ba dito? Wala. Nakita ko lang ito sa website nung naghahanap ako ng maa-applyan. Nga pala, ako nga pala si David. Kamusta, David? Ako nga pala si Henry. At doon ko nga unang nakilala si David. Sabay kaming nag-apply noon sa isang posisyon sa isang private company somewhere sa Makati. At yun na ang simula ng pagiging close namin dahil sabay kaming na-hire sa posisyon at the same time ay parehas din kami ng shift sa trabaho. Mga ilang buwan ko na ding nakilala si David noon, Miss Terry. At tulad ng ibang empleyado sa kumpanya na gusto ng mataas na posisyon, ay ganoon din po si David. May pinag-aralan naman po siya at masasabi ko naman na magaling siya sa field na posisyon niya. Kaya nga po nung nagkaroon ng hiring para sa next team leader sa amin, ay hindi siya nagdalawang isip na mag-apply para doon. Oh, David, nagpasa ka na ng application mo para dun sa hiring ng team leader? Oo, nagpasa na ako. Oh, ba't parang mas excited ka pa sa akin ah? Siyempre, kung ikaw yung team leader namin, edi hindi na ako mahihirapan sa trabaho. Magpe-petics na lang ako. Joke lang ah. Siyempre, ikaw pa. Oh, teka, bakit parang alanganin ka dyan? Wala naman. Kaso may kutob ako. May napipisil na tong supervisor natin na bagong team leader. Talaga? Sino naman kaya yun? Ako sa tingin ko, ikaw talaga yung nararapat dun sa posisyon na yun eh. Ano ka ba, Henry? Di sino pa? Di yung tropa niya. At yun na nga po ang nangyari, Miss Terry. Sa kasamaang palad, mas pinaboran ng visor namin yung application ng tropa niya kaysa kay David. Pero hindi ko naman po nakitaan ng pagrereklamo sa trabaho si David dahil sa totoo lang po ay mabait din naman yung sumunod na team leader namin noong panahon na yun. Oh David, huwag mo nang dibdibin. Okay lang yan. Ano ka ba? Oo naman, okay lang sa akin yun. Hindi ko yun dinidibdib, ikaw naman oh. Deserve din naman niya talaga yun. Matagal na siya dito sa kumpanya natin. Hindi katulad ko, wala pa nga akong 1 taon dito. Kung sa bagay, at saka marami pa namang pagkakataon dyan. Huwag kang mag-alala pre, sigurado ako sa susunod ikaw na talaga yung mapipili. Ilang posisyon na ang nag-open sa amin noon, Miss Terry. Maraming beses na nagpapasa si David ng application niya. Pero lagi siyang nauunahan o naibibigay sa iba yung mga posisyon.
Kaya hindi ko alam kung dinadamdam ni David yung ganong pangyayari sa kanya. Nung isang beses na magkayayaan kami noon uminom, araw kasi ng sweldo yun at walang pasok kinabukasan, nagpakawalwal si David sa alak. Oh pre, tama na yan. Parang nakakarami ka na dyan ah. KJ naman ito oh. Minsan lang tayo makapag-enjoy. Ano ka ba? Inom pa tayo. Alam ko naman yun pero magtira ka naman ng pang-uwi mo sa inyo. Baka mamaya mahandusay ka na lang dyan sa daan ano. Aba, ayokong maghatid sa'yo no. Hindi mo naman ako kailangang ihatid ano. Kayang-kaya ko pa rin umuwi. Siya, sige. Pero marami na rin talaga tayong nainom eh. Mag-bill out na tayo. Sabay tawag ko nga noon sa waiter nang biglang maglabas ng sama ng loob sa akin si David. Bakit kaya ganun pre no? Laging mailap sa akin yung posisyon na pinapasahan ko ng application. Kinagalingan ko naman pero hindi ako matanggap-tanggap eh. Ano pa bang kulang sa akin? Ang galing-galing mo nga pre. Sa totoo lang, hanga nga ako sa'yo. Isipin mo na lang, baka hindi pa talaga oras para makakuha ka ng mataas na posisyon. Sa totoo lang po, Misteri, magaling talaga si David sa amin. Ang sa tingin ko nga siya yung top employee sa grupo namin. Sa batch namin, siya lang talaga yung nakikitaan ko ng potensyal na maging team leader o kahit supervisor pa. Ang kaso lang nakukuha o naibibigay talaga sa iba. Hindi ko alam, Misteri. Alam mo naman sa trabaho, uso talaga yung pamumulitika o palakasan. At hindi na iiba doon yung private company na pinapasukan naming dalawa. Tara na. Uwi na tayo pre. Basta, kapag nagkaroon ng susunod na hiring sa atin, sisiguraduhin ko pre, ako na makakakuha nun. Siya, ikaw na kung ikaw. Magdilang anghel ka sana. Wala ka talagang bilib sa akin ano. Kung mayroong bilib sa'yo, ako na talaga yun. Ikaw nga yung tumutulong sa akin kapag nahihirapan ako sa trabaho, no? Yun nga pre, kinagalingan ko naman talaga. Alam mo yun, di ba? Kaya nga nagtataka talaga ako bakit hindi ko talaga nakukuha yun eh. Basta, itaga mo sa bato. Gagawa ako ng paraan para ako nang makakuha sa susunod. Naisip ko nung mga oras na yon, Misteri, nalasing lang si David. Kaya nailalabas niya yung hinanakit niya sa trabaho namin. Dahil kapag nasa trabaho naman kami, masipag at wala siyang angal. Ni minsan ay hindi niya nabanggit ang tungkol sa posisyon. Kaya pinagsawalang bahala ko na lamang po yung mga sinabi niya na yun. Lumipas din po ang ilang linggo o buwan at naging normal na ang pagtatrabaho namin sa kumpanya. Hanggang sa isang araw ay may nakita kaming mga bagong pasok sa amin. Mga tropa yon ng aming TL. Kaya bumulong si David sa akin. Parang ang dami naman yun ah. Talagang pinasok nila lahat ng tropa nila? Oo nga Iba rin talaga si TL. Hayaan mo na kung marunong naman silang lahat. Di okay rin naman yan. Sa bagay, basta pare-parehas lang yung load ng trabaho okay lang naman sa akin. Isang araw habang kumakain kami sa pantry ay nagbigay ng announcement yung visor at TL namin. Guys, sandali lang ha. May maikling announcement lang kami. Magkakaroon ng job hiring para sa susunod na magiging team leader. Malilipat na kasi tong si TL natin sa bagong client. Kaya yung mga gustong mag-apply, mag-send lang kayo ng resume sa HR at inform nyo ako para ako mismo ang mag-refer sa head natin. Okay? Ma'am, si Alex daw gusto agad mag-apply Pwede ba yon kahit bago lang siya? Pwede naman, basta magaling siya syempre at pasok ang credentials niya. At saka
Malakas yung backer niya. Napalingon agad ako kay David noon, Mystery. At kitang-kita ko ang pagkainis niya sa oras na yun. Alam kong gustong mag-apply ni David sa posisyon na yun. Pero parang nagpaparinig na agad sila. Dahil wala pa ngang nagsasubmit ng application, parang may napili na sila. Tinapik ko na lang yung balikat niya dahil masyado na kasing lumalalim yung tingin niya sa dalawang nagbigay ng announcement. Uy, okay lang yan. Okay lang ako, no? Sabi ko sa'yo, di ba? Sisiguraduhin kong ako yung makakakuha niyan. Hindi ko alam na seseryosohin ni David yung sinabi niya sa akin nung nasa inuman pa kami. Ang buong akala ko noon ay dala lang yun ng pagkalasing niya, kaya bahagya akong nagulat nang banggitin niya to sa akin ulit. Mga 1 linggo po noon ang nakalipas at balita na sa shift namin na si Alex nga daw ang napipisel na maging TL base sa mga kwentuhan nila. Wala naman pong masama para sa akin kahit sino sa dalawa dahil magaling din naman si Alex. Galing na din kasi siya sa ibang kumpanya at team leader na din naman ang naging posisyon niya doon. Pero kapag tinitignan ko si David ay parang chill lang naman ito at hindi siya namomroblema sa magiging resulta ng job hiring sa amin. At yun nga po, Mystery. Lumabas na yung post galing sa management namin. At si David nga ang nakuha bilang susunod na TL. Pero alam mo, Mystery, tila hindi kita sa mukha niya ang pagkabigla. Para bang inaasahan niya na talaga na ganun ang mangyayari. Kahit ganun, naging masaya ako para sa kaibigan ko dahil alam kong matagal niya nang inaasam-asam na makuha yung posisyon na yun. TL, congrats ha! Sa wakas! Maraming salamat, pre. Ano ka ba? TL ka dyan. Tropa pa rin tayo, no? Basta TL, masaya ako at alam kong ilang buwan mo na din niyang inaasam-asam. Ngayon, TL ka na talaga. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Sisiguraduhin ko na makukuha ko na tong posisyon na to. Oh, teka. Lumalabas na naman yung kayabangan mo. Kung hindi ka nakuha, di malamang umiinom na naman tayo ngayon. Ha! Hindi na mangyayari yun, no? Pagkatapos naming mag-usap ni David noon, ay pumasok ako sa pantry para kumuha ng tubig. At nakita kong may mga nag-uusap ng mga tropa ng TL namin. Talaga? Nakakaawa naman si Alex. Kaya nga biglaan din. Saklap nga siya na sana yung susunod na team leader natin. Oo nga nakakabigla talaga. Pero alam nyo, mabait din naman si David. Magaling din siya. Pero nakakaawa talaga si Alex. Dito ko nalaman sa pakikipag-usap ko sa iba naming mga katrabaho na naaksidente si Alex sa motor. At una raw natamaan yung panga nito dahil walang suot na helmet. Kaya napilitan daw itong mag-resign sa company namin dahil sa tinamo nito sa aksidente. Agad kong naalala si David noon, Mystery, pero nasabi ko na lang sa sarili ko na baka nagkataon lang yung ganoong bagay. Kaya nung isang beses na magkasama kami habang pauwi, ay naikwento ko sa kanya yung sinapit ni Alex. Pre, na-aksidente daw si Alex. Tinamaan yung panga niya, kaya hindi na makapagsalita. Talaga? Kawawa naman, no? Gagaling pa kaya siya? Hindi ko alam, pre. Pero nag-resign na daw. Ganun ba? Okay. Walang bakas ng pag-aalala o pagkalungkot sa mukha ni David. Hindi ko siya nakitaan ng simpatya para kay Alex o kahit konting awa man lang sa sinapit nito.
Hindi ko rin nakita sa kanya na nagulat siya sa nangyari. Ayokong isipin na expected na niya yung mangyayari. O kung natutuwa ba siya na nangyari yun. Minsan nga gusto ko nang tanungin sa kanya yon kapag nagkakasabay kami tuwing lunch. Pero natatakot ako na baka masamain niya at mag-away pa kaming dalawa. Naging maganda ang kinalabasan ng pagiging TL ni David sa amin. Maganda ang naging feedback nito mula sa management. Dahil doon ay tuwang-tuwa ako sa nagiging takbo ng karir ni David. Ilang linggo lang ay napalitan niya ng posisyon yung supervisor namin. Kaya lalo akong nagulat at namangha sa mga nangyayari sa kanya. Nalaman kasi sa management ang ginawang kalokohan ng dati naming supervisor. Kaya pinaalis agad ito at si David nga ang pinalit sa kanya. Binalak ni David na ako ang gawing TL pero tinanggihan ko ito, Misteri, dahil alam ko na hindi ako ang nababagay sa posisyon na yun. Alam kong may mas marami pang capable sa posisyon maliban sa akin. Bahagyang nagtampo si David sa akin noon, Misteri, pero naintindihan naman niya yung dahilan ko. Kaya maluwag niyang tinanggap yung naging pasya ko at ibinigay niya nga iyong posisyon sa ibang mas ahead sa akin. Grabe, supervisor ka na ha? Naiilang na akong tawagin kang pre. Ano ka ba? Ako pa rin naman to, no? At saka sa office mo na lang ako tawagin, sir. Sige po, sir. Ang totoo niyan, madalang ko na lang siyang nakakasabay dahil sa iba na yung nagiging working hours niya sa office. Kaya minsan ay nililibre niya ako ng pagkain kapag nagkakaroon ng pagkakataong magkasabay kami. Isang araw, pagpasok ko sa opisina ay nagulat ako sa announcement mula sa HR na naging assistant manager na si David. Walang nabanggit sa akin yung kaibigan ko tungkol sa bagay na yun, kaya talagang nagulat ako. Kaya pagpasok ko ng pantry ay bumungad sa akin yung mga pagkain na pinahanda ni David para sa amin. Kita ko sa mga mata ni David ang labis na kasiyahan na natatamo niya sa buhay niya ngayon. At naging masaya naman ako para sa kanya. Biruin mo, ilang buwan niya palang pinaghihirapan ay nandun agad siya sa posisyon na napakataas. Lubos ang paghanga ko sa kaibigan ko, Misteri. Sadyang napakabilis lang talaga ng pag-angat niya, kaya sa pagkakataong yun ay medyo nagulat talaga ako. Oh Henry, tatayo ka na lang ba dyan? Hindi mo ba ako i-congratulate? Ako pa ba? Congratulations, sir. Masyado ka namang formal, ano ka ba? Nasa office pa tayo. Baka marinig ako ng HR, ano? Pagalitan ako kapag tinawag kitang pre. Pero seryoso, congrats. Ang galing mo. O basta, sa Friday night inom tayo. Sagot ko. Talaga? Aba, hindi ako tatanggi dyan. Lalong sumaya yung mga katim ko nun habang nagpapakain si David dahil sa alok niyang pagpunta sa bar sa Friday. Naging magaling naman talaga si David sa mga hinahawakan niyang posisyon at nagustuhan yun ng management pati ng client, kaya siguro ang bilis ng pagtaas niya. Dumating na nga po yung Biyernes, kaya masayang masaya kami sa pag-out namin dahil diretso na kaming lahat sa bar. At doon nga ay sinagot lahat ni David ang iinumin namin. Kaya nagwalwal ang lahat, lalo na si David. Lumalim na yung gabi at nilapitan niya ako sa upuan at inakbayan. Kamusta na pare? Tagal nating hindi nakagala ng ganito, ano? Oo nga eh. Parang kailan lang yung huling inom natin. Sobrang lasing mo pa nun. Sabi mo, hindi ka papayag na hindi mo makuha yung posisyon ng pagiging TL. Pero tingnan mo,
Hindi lang pala TL yung naabot mo. Grabe, assistant manager ka na ngayon. Oo nga pre, ilang buwan pa lang yung nakakaraan. Ganito na agad ako. Nandito na agad ako sa posisyon na to. Kaya nga eh. Siguro naman, masaya ka na ngayon, David, ano? Kung pwede lang magsaya talaga eh. Bakit? Sobrang hirap ba ng trabaho mo? Hindi naman, sakto lang. Kaso, ilang buwan na lang eh. Sana naman. Anong ilang buwan na lang? Pinagsasasabi mo dyan. Wala yun, kalimutan mo na. Iba talaga nagagawa sa'yo ng alak, pre. O tara, tagay na muna. Baka nga. Tara, tagay na. Lumipas ang ilang linggo at na-promote na naman si David bilang isang operations manager. Nakuha niya ang posisyon na yon halos 5 buwan pa lamang simula nang maging TL siya. Kaya naman medyo nagulat ako, Misteri. Pero kahit ganun ay masayang masaya pa rin ako para sa kaibigan ko. Pero hindi ko nakikita sa kanya yung pagiging masaya, Misteri. Sa tuwing nakikita o nasisilip ko siya sa kanyang opisina, ay tila ba lagi siyang may iniisip na malalim. Para siyang balisa at may dinadalang mabigat. Kaya isang beses ay pumasok ako sa kanyang office para kamustahin siya. Sir, kamusta naman dyan? Anong feeling na isang manager ka na? Oy, ikaw pala Henry. Halika, upo ka. Manager, eto, halong tuwa at lungkot. La, tuwa lang dapat? Bakit may lungkot pa? San galing yun? Di ba dapat masaya lang? Kasi nasa iyo ng lahat eh, di ba? Ang totoo niyan, pare. Pakiramdam ko kasi panandalian lang lahat ng to. Bakit mo naman nasabi yun? Dahil ba mabilis mo lang nakuha yung posisyon? Parang ganun na nga. At saka may isang dahilan pa. Babae ba yan, pre? Hindi. Sana nga babae lang tong pinoproblema ko. Ha? Huwag mong sabihin lalaki yan. Sira ulo ka talaga. Baka gusto mong tanggalin kita. La, binibiro ko lang. Pero seryoso, ano ba yun? Wala, hayaan mo na. Basta, naging masaya ako na nakatrabaho kita, Henry. Wala namang ganyanan. Parang nagpapaalam ka na niyan ah. May sakit ka ba? Wala akong sakit. Ano ka ba? Nagpapasalamat lang eh. Kung ayaw mo, edi wag. Ang totoo niyan, Misteri, ay bigla akong kinabahan sa mga sinabi at kinilos ni David. Para bang may bagay siyang kinakatakutan na hindi niya lang masabi sa akin. Naisip ko, marahil tungkol sa trabaho yun. Pero masipag siya at alam kong kayang-kaya niya ang binibigay sa kanya. Kaya pala isipan pa rin sa akin kung bakit niya nasasabi yung mga bagay na yun. Hanggang sa isang araw ay hindi pumasok si David. Hindi rin ito nagpaalam sa HR o sa management. Hindi din ito sumasagot sa mga tawag sa cellphone. At dahil alam nila na malapit ako sa kanya, ay nilapitan ako ng HR para itanong kung ano ang nangyari o problema kay David. Pero wala akong naisagot sa kanya, Misteri. Dahil wala rin naman talaga akong alam. Hindi naman kami ganong kadalas mag-usap ni David simula nang maging mataas ang posisyon niya. Halos mag-iisang linggo nang wala si David sa opisina. Kaya nababahala na talaga ang lahat, lalong-lalo na ako. Nagri-ring lang yung telepono niya pero hindi niya ito sinasagot. Kaya naisipan ko na itong kontakin. Anong problema, pare? Tinatawagan ka daw ng office ah. Oh, kamusta na pre? Anong balita? Anong balita? Ikaw, anong balita sa'yo? Isang linggo kang wala sa opisina.
Lahat hinahanap ka, lalo na yung mga boss natin. Hayaan mo na. Makakahanap din siguro sila ng kapalit ko kapag nawala ako. Ano bang sinasabi mo dyan, pre? Wala. Teka. Pwede ka ba ngayong Friday? Tara, inom tayo. Ngayong Friday? Wala pang sahod nun. Sagot ko na. Tsaka dito lang naman sa bahay ko. Pa, nagtitipid ka ata? Magsabi ka nga, nalulung ka ata sa sugal kaya wala ka ng pera. Kaya hindi ka na rin pumapasok. Ano, umamin ka nga. Anong nalulong? Hindi. Gusto ko lang talaga dito para hindi maingay. Pagkatapos ko nga pong makapag-out sa opisina nung Friday na yun, ay dumiretso na ako sa bahay nila David. Pagdating ko pa lang sa may gate, ay madilim na yung labas ng bahay nila. Kaya tumawag muna ako sa kanya kung nasa loob ba siya ng bahay. Sumagot naman siya at pinapasok niya na lamang ako. Kanina pa daw siya naghihintay. Pagpasok ko sa kanila, ay nakita ko si David na nasa isang sulok ng bahay nila. Bubuksan ko sana yung ilaw pero pinigilan niya ako. Mas maganda na daw yun para hindi siya makita. Hindi ko maintindihan at nagtataka na ako sa mga kinikilos ni David nung mga oras na yun. Nagdadalawang isip na din ako kung lalapitan ko ba siya. May problema ka ata, pre. Sa susunod na lang kaya tayo mag-inom. Okay lang, pre. Tsaka baka hindi na maulit to eh. Tara, inom na tayo. Ano bang pinagsasasabi mo, pre? Ano ba kasing problema mo? Nilapitan ko siya at nagulat ako nung maaninagan ko yung mukha niya, Mystery. Maitim at malalim na yung ibabang bahagi ng mata ni David. Parang ilang araw na siyang hindi nakakatulog. Kitang-kita rin sa mukha niya yung hindi paghihilamos dahil sa mga namumuong dumi rito. Ano ba talagang nangyayari sa'yo, David? Wala namang nangyayari sa akin. Pre, wala naman bang nakasunod sa'yo dito? Anong nakasunod? Nagdodroga ka ba? Yosi nga, hindi ko sinusubukan. Drugs pa kaya. Pero bakit ganyan yung pinagsasasabi mo? Tsaka, ba't ganyan itsura mo? Naliligo ka pa ba? Hindi ito sumagot sa akin, Mystery. At nakatingin lang ito sa labas na parang may inaabangan. Tumayo ako para sana kumuha ng tubig para huminahon ang katawan niya dahil nakikita ko ang panginginig sa braso at panga niya. Huwag kang umalis, Henry. Dito ka lang. Kukuha lang ako ng tubig. Huwag na nga. Samahan mo na lang ako dito. Ano pa kasing nangyayari sa'yo? Sabihin mo nga sa akin. Dito ay nakita kong huminga siya ng malalim. Humugot siya ng lakas ng loob at dito siya nagkwento sa akin. Gusto mo bang malaman ang lahat? Oo, pre. Andito lang ako. Papakinggan kita. Ano pa kasi yun? Huwag kang mabibigla ha. Tsaka huwag mo kong pagtatawanan. Oo nga. Sa tingin mo magagawa ko pang magtawa ngayon? Ano nga yun? Sabihin mo na. Pero Mystery, nanlamig at tumindig ang balahibo ko sa buong katawan nang marinig ko yung mga sinabi niya sa akin. Naalala mo ba yung umiinom tayo sa bar nun at nag-a-apply pa lang ako bilang TL? Oo naman, naaalala ko yun. Yun yung nalasing ka, di ba? Ano namang meron dun? Huwag mong sabihin may kinalaman ka dun sa nangyari kay Alex. Hindi ako yung may gawa kay Alex nun. Pero baka nga ako yung dahilan nun. Hindi ikaw yung may gawa, pero ikaw yung may dahilan. Hindi kita maintindihan, David. Saglit itong tumigil sa pagsasalita at huminga ulit ng malalim na tila ba kumukuha ng lakas ng loob para mailabas yung gusto niyang sabihin. Nung gabi na umuwi ako ng bahay nun, yun yung gabi na
nakipagkasundo ako sa demonyo. Ano? Anong sinasabi mo? Kala ko naman seryoso ka na. Pero naman wala namang ganyan. Totoo yung sinasabi ko. Nakipagkasundo ako sa demonyo, Henry. Napagkasundoan namin na makukuha ko yung mataas na posisyon sa loob ng 6 na buwan. Pero ang kapalit nun ay yung kaluluwa ko. David, ano bang pinagsasasabi mo? Wala ka na sa tamang pag-iisip. Makinig ka nga, Henry. Hindi ka ba nagtataka? Bakit ang bilis-bilis kong nakuha yung mga posisyon na meron ako? E di sabihin na natin, totoo yung sinasabi mo. Nakuha mo na lahat ng posisyon. Bakit nagkakaganyan ka ngayon? Bukas na kasi yung eksaktong ika-6 na buwan. Hindi ako nakapagsalita noon, Miss Terry. Para bang napipi ako. Inaamin ko, may parte sa akin na gusto kong maniwala. At may parte din naman sa akin na naiisip kong baka nagdadrugs tong kaibigan ko. Pero kung pag-iisipan nga naman lahat ng sinasabi niya, ay tugma ang lahat sa kwento niya kung paano niya nakuha lahat ng posisyon sa loob lamang ng wala pang 6 na buwan. Mabuti pa, itulog mo na lang yan at pumasok ka sa Lunes. Hindi ka ba nakikinig, Henry? Mawawala na ako bukas. Hindi totoo yan, David. Walang sense yung sinasabi mo. Ano yun? Tataas nga yung posisyon mo, pero yung buhay mo hanggang 6 na buwan lang. Para saan pa yung paghahangad mo ng ganun? Alam mo, magpahinga ka na. Baka dala lang ng stress yan. Henry, kahapon pa ako dinadalaw ng demonyo at pinapaalala niya yung kasunduan namin. David naman tumigil ka na please. Gusto kong bawiin yung kasunduan namin pero hindi na siya pumayag. Kaya lang naman ako nakipagkasundo noon dahil sobrang lugmok na lugmok ako sa mga rejection sa akin. Hindi ko naisip noon yung magiging consequence. Ang mahalaga lang sa akin noon, makuha ko yung posisyon na yun, ano man ang mangyari. Pero ngayon, nagsisisi talaga ako at ayaw niya na akong patahimikin. Pre, ano ka ba? Walang mangyayari sa'yo. Huwag kang mag-alala. Babantayan kita ngayon ha. Hindi muna ako uuwi, okay? Pinilit kong magpahinga muna sa kama si David, Miss Terry. At ipinangako ko sa kanya na hindi na muna ako uuwi at sasamahan ko siya hanggang bukas para magkalakas siya ng loob at hindi siya matakot sa mga oras na yun. Iniwan ko si David sa kwarto at doon ako natulog sa kanyang sala. Paminsan-minsan ay pumapasok ako sa kwarto niya upang tignan siya. Buti na lang at maya-maya ay nakatulog na rin ito. Habang pinagmamasdan ko siya, ay hindi mawala sa isip ko yung mga naikwento niya. Kung totoo ba ito o hindi. Nung makita kong nakatulog na siya, ay lumabas na din ako ng kwarto niya at pumunta na ako ng sala para magpahinga na rin. Pero ilang minuto pa lang ang nakakalipas nang makahiga ako sa kanyang sofa, ay narinig ko ang malakas na pagsigaw ni David. Nung akin siyang pasukin, ay nakita kong nakatayo ito. Yung ulo ay nasa sahig, pati ang kamay niya, habang nakataas naman ang mga paa nito. Nakatingin ito sa akin at humihingi ng tulong. Saksi ako nang tumirik ang mga mata nito. Nawala yung itim sa mga mata niya, Miss Terry. Halos puti na lang ang natira dito. Yung mga daliri niya ay unti-unting nababali. Dinig na dinig ko yung mga buto na tumutunog habang nagsisimulang mabali ang mga daliri nito sa kamay, papuntang braso niya. Nakita ko din yung mga daliri niya sa paa na
naghihiwa-hiwalay. Kahit ako ay hindi ko makayanan yung nakikita ko na nangyayari sa kaibigan ko. Puro iyak at sigaw ang tanging lumalabas sa bibig niya. Hanggang sa umikot yung katawan niya at nabali ang liig nito. Bumagsak sa sahig yung katawan ni David at hindi na siya gumalaw matapos nito. Nangangatog ako, ngunit pinilit kong lumapit sa kanya habang nakahandusay siya sa sahig. Unti-unti akong lumuhod upang tignan ang kalagayan niya. Lumuluha ako habang kinakapa ang pulso niya. Wala na nga si David, Misteri. Lubos ang pagkabigla ko ng mga oras na yun. Hindi ko talaga inaasahan na mangyayari yun. At kahit sino naman, Misteri, ay hindi yun aakalaing mangyayari. Hindi ko lubos akalain na masasaksihan ng dalawang mata ko ang pagkawala ng kaibigan ko. Hindi ko man nakita yung demonyo na sinasabi ni David, ay sapat na yung nasaksihan ko para paniwalaan ko ang lahat ng sinabi niya. Sa kasamaang palad ay naging suspect ako sa pagkamatay ni David dahil ako lamang ang nandun sa panahon ng kanyang pagkawala. Nakakalungkot man ay nakulong ako, Misteri. Tama po kayo, nakulong ako sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Nitong nakaraang taon lamang po ako nakalaya gawa ng pagbibigay sa akin ng parol. Kaya ho naisipan kong ibahagi sa inyo ang aking kwento dahil walang naniniwala sa naging pahayag ko nun, lalo na ang mga pulis. Ito nga po ang dahilan kung bakit ako ang nagbahagi sa inyo ng storyang ito at hindi si David. Sa ngayon po ay sinusubukan kong magtinda-tinda para makaraos lang. Nahirapan na din akong mag-apply sa mga kumpanya dahil sa pagkakakulong ko. Narealize ko habang nakakulong ako na kahit anong problema o kahit anong pangarap ang naisin mo, tanging sa Diyos mo lamang dapat ipagkatiwala ang buhay mo.